Ika-28 Kabanata. Anong kinain mo kagabi? Bungad sa akin ni Agnes na may makahulugang ngisi, muntik pa akong mabilawkan ng sarili kong laway sa tanong niya. Lumagpas pa ang tingin niya kay William na nakayakap sa akin mula sa likuran. Maaga pa lang ito na agad ang bungad ni Agnes sa akin, hindi ko alam kung ano namang kalokohan ang pumasok sa utak niya pero hindi ako sumagot, dahil wala ako sa mood para sa kalokohan niya ngayon. Naalala ko na iba nga pala ang kinain ko kagabi kaya agad kong sinupil, ang ngiting gustong gumuhit sa aking labi. Umupo ako sa mesa, kaharap ang maraming pagkain na niluto nila William. Ang sabi ni Architect, ayaw mo daw kumain ng bulalo sa kaisda. Yun pala ang dahilan bakit ka umiiyak doon sa banyo, sana sinabi mo agad para doon na lang kami sa bahay nagluto. Saad niya habang nagsasandok ng kanin. I cooked your request baby, bulong ni William sa akin. Naramdaman ko pa ang marahang paghaplos niya sa impas na puson ko. Mukhang may alam na ang loko saka hinhintay lang na kumpirmahin ko sa kanya, kung may William liit na ba dito sa katawan ko. Ang weird naman nung iniyakan mo kagabi, akala ko pa naman anong nangyari sa'yo. Pero seryoso, as in naawa ka dun sa isda pati karne ng baka. Meron palang ganong klase ng, hindi niya tinuloy. Ano na naman kaya ang iiyakan mo sa susunod, baka pati mga tahong pati talaba na Si Nana pati tatang kumain na ba? Tanong ko sa halip sa sagutin ang tanong ni Agnes, hindi ko kasi nakita ang dalawang matanda. Ayaw ko ring sagutin ang tanong niya, mahirap na kung saan-saan pa makarating, ang usapan kapag pinatulan ko siya. Kailangan pang uminom ng gamot ni Nana. Nasa bahay sila, tapos na ding kumain. Ayos na si Nanay, pinainom ko na ng gamot. Ang tatang naman anden nagpapakain ng mga manok niya. Maya-maya lumagpas ang tingin niya sa may pintuan. Hindi ko pa man lingunin may ideya na ako kung sino ang papasok base sa reaksyon ni Agnes. Para kasi itong natatae na ewan. May paipit-ipit pa sa buhok niya na akala mo naman hindi siya naka-ponytail. Namumutok ang pisngi niya sa blush on ngayon saka nakaliptent din ng babae kahit ang aga-aga pa. Morning boss, ito na yung pinabili nyo. Paglingon ko sa nagsalita nakita ko si Falcon na may dalang bouquet ng flowers. Ang isa ay lilies, yun ang inabot niya kay William, ang isa ay red roses. Thank you, Falcon. Take your seat, sumabay ka na sa amin. Minuwestre niya ang upuan katabi nung kay Agnes. Pumunta naman doon si Falcon pero pansin kung tinapunan niya lang ng tingin si Agnes. Good morning Doc, ayos na po kayo. Ngumiti ako saka tumango sa kanya. I'm fine, Falcon, thanks. Naalala ko na pinahanap pala sila ni William kagabi ng santol, yung malalaki kasi yun ang gusto kong kainin. Mabuti na lang panahon ngayon na namumunga ang mga santol. Actually kagabi ko lang din naisip na gusto ko yun pagkatapos kong makita yung ano ni William. Para kasing bigla na lang akong naglaway at gusto kong kumain nun. May binili din akong santol, Doc. Mas malalaki ito ngayon pero ingat po kayo sa buto. Tumango ako saka ngumit saka nagpasalamat sa kanya. Hinihintay ko kung anong gagawin niya doon sa bouquet ng rose na hawak niya. I was expecting that he would give the roses to Agnes, pero nilagay lang ito ni Falcon sa bakanteng upuan sa tabi niya. Ang kaninang nagpapakyut na mukha ni Agnes ay biglang sumimangot. Nahuli ko pang inirapan niya ang lalaki nang tumingin ito sa kanya. For you lang ga, nalipat ang tingin ko kay William nang magsalita ito sabay abot ng bulaklak sa akin. Inutusan ko lang si Falcon kasi ayaw mo akong paalisan, next time ako na ang bibili para sa baby ko, sabi niya saka hinalikan ako sa gilid ng ulo. Ang bango ni William ngayon. Tsaka mukhang mas masarap pa siya sa pagkaing nakahain sa harapan namin. Hala, bakit biglang naging ganito ang utak ko? Nagtatalo ang loob ko kung ano ba talaga ang gusto kong kainin. Pero kakakain ko lang nun kanina. Hindi din pwedeng di ako kakain dahil konti lang ang kinain ko kagabi saka, nangangasim pa ang sikmura ko sa daman ng santol na nakain ko. Don't think of other food baby, you need to eat real food today. Pulong niya sa akin na ikinapula ng mukha ko. Lintek na basa niya pa kung anong nasa isip ko. Nakakahiya. Baka isipin ni William na aga-aga minamanyak ko na siya. Do you like the flowers? Next time I'll buy it personally, pagbabago niya sa usapan. Mabuti na lang nang tumingin ako sa dalawang nasa harapan, hindi naman nakatingin ang mga to sa amin. Thank you Daddy, it's fine basta galing sa'yo.
Pasalamat ko kay William sabay mabilis na halik sa labi niya. Himala sa ngayong umaga hindi ako bonus sa mukha ni William, hindi gaya nitong nakaraang mga araw. Mula pa kanina paggising ko, gwapong-gwapo na ako sa daddy langga ko, humirit pa nga ako ng isang morning alam mo na. Love you daddy langga ko, ang pogi mo po. Malambing kong sabi sa kanya sa halik ulit sa labi niya, pakain ulit mamaya ah. Pabulong kong sabi nung huling pangungusap. Mas maganda ang baby langga ko po, malambing nito ganti sa akin. Pinugbog niya pa ng halik ang buong mukha ko, eat all you can later baby, mukbang is life for my baby langga. Ganti niya din sa akin ng pabulong. Para kaming mga teenager ni William na nagbubulungan sa harap ng hapag. Ewan ko pero kilig na kilig ako sa mga hirit ni William sa akin ngayon. Feeling ko ako talaga yung pinaka maganda sa paningin niya. Nakalimutan ko pa na nasa harap pala namin si Falcon saka Agnes kung di pa tumikim ang babae. China oil. Sabay kaming napalingon kay Agnes pero ang babae ay nagkunwaring walang sinabi. Kumuha ito ng kanin saka ulam na parang walang pakialam sa amin. Dedma pa ito sa aming tatlo na nakatingin sa kanya. Anong China oil, Ness? Tanong ko pero, nagkibit balikat lang ito. Nang tiningnan ko si William pati Falcon mukhang hindi din nila alam kung anong sinsabi ni Agnes. Akala ko hindi niya ako sasagutin pero tiningnan niya pa muna si Falcon ng isang beses saka inirapan bago nagsalita. China oil, yun yung mantikang ginamit ko. Pamprito nitong jumbo hotdog saka Hungarian sausage na nirequest mo, Doc, nakngiti niyang sagot sa akin. Tinuro niya pa yung mga pagkaing binanggit niya. Sa sarap nitong pagkakaluto ko, mapapasana all ka talaga. Pero mas masarap pa rin yun fresh na Hungarian sausage pati jumbo hotdog, unlike nung frozen na, dagdag niya. She looks serious but I think double meaning yung sinasabi ni Agnes. Sarap nitong jumbo hotdog Doc, kaya pala paborito mo, aniya sabay subaw nung hotdog pero mukhang galit naman nung ninunguya yon. Hindi ko alam kung seryoso o hindi pero mukhang ganun nga kasi jumbo hotdog, pati Hungarian sausage nga ang nakahain ngayon. Kain na kayo Doc, architect, alok niya. Kakain na ako, baka kasi nandyan na si Puloy sa labas. Pupunta akong palengke ngayon para sa request ni Doc may nabilo-bilo. Saka baka may mabili din akong fresh hotdog doon, mabuti na yung may stock tayo saka baka iiyak na naman si Doktora. Hala nang gagamit na si Agnes. May sinabi ba akong ganun? Gusto kong matawa sa kanya dahil wala naman akong sinabing gusto kong kumain ng bilo-bilo. Tsaka wala din akong sinabing kakain ako ng hotdog ibang hotdog kaya ang gusto ko. Yung hotdog na fresh ng daddy langga ko lang kaya. Di ba Doc? Kinindata niya ako na agad ko namang nakuha. Yes. Yeah, yun nga ang gusto kong kainin lately. Pero sinong kasama mo? Pakikisabay ko sa trip niya. Tinapunan ko pa ng tingin si William na ngayon ay pangiti-ngiti na rin, ininguso niya pa si Falcon na nakayuko lang ngayon, pero mahigpit na ang pagkakakahawak ng kutsara sa katinidor niya. No problem Doc, andyan naman si Puloy, libre pa akong tricycle papuntang palengke. Tsaka gusto ko din matikman yung hotdog niya, sabi niya, di ko alam kung par-inag niya ba yun kay Falcon. Agnes. Sinaway ko siya nang mapansin ko ang pag-igting ng panga ni Falcon. Namumula na rin ang mukha ng lalaki. Pagtingin ko kay William umiling lang ito sa akin at Ayla ba sinasabing. Hayaan ko kung ano ang trip ni Anges. Ano, wala naman akong ibang ibig sabihin doon. Ang ibig ko lang sabihin, titikman ko ulit yung hotdog na binigay niya sa akin dati, hahanapin namin yung pwesto nung nagbebenta nun. Kayo talaga maruruming utak. So kami pa ngayon ang may kasalanan. Magpasama ka na lang kay. Na-text ko na si Puloy, papunta na yun dito. Putol niya sa akin. Parang gusto niya talaga ata pagselusan si Falcon sa pagbanggit niya ng pangalan ni Puloy, mukhang effective dahil nakita kong yumiigting ang panga ni Falcon. You can bring Falcon with you, Ness, para may kasama kang magbuhat ng mga pinamili mo. Suhestyon ni William pero mukhang na bad trip na nga si Agnes, dahil hindi binigay ni Falcon sa kanya ang roses na dala nito kanina. No need architect, malaki naman ang katawan ni Puloy, kayang-kaya nung bitbitin ang mga bibilhin ko. Tsaka hindi yun nang babalibag sa pader, saad niya at nagpatuloy na sa pagkain. Tahimik lang din si Falcon, mukhang nagpipigil lang dahil nasa harap kami.
Nagkatinginan kaming dalawa ni William, gusto naming matawa sa dalawa. Si Agnes ay halos lumuwa na ang mata kakairap kay Falcon, habang si Falcon naman tahimik seryoso lang habang kumakain. Kaming dalawa lang ni William ang nag-uusap sa hapag. Sumasagot si Agnes pati Falcon kapag may tinatanong kami, pero tumatahimik din pagkatapos. Hindi sila nag-uusap dalawa pero nahuhuli ko ang pasimpleng paglagay ni Falcon ng ulam sa pinggan ni Agnes. Pati na rin ang paglagay niya ng fresh milk sa baso nito. In fairness kay Falcon, inaasikaso niya si Agnes kahit bonus ang babae sa kanya. Mukhang ito lang ang bad trip kay Falcon, ano naman kaya ang dahilan niya? Falcon, para kanino yang bulaklak? Hindi ko na napigil ang tanungin ng lalaki nang matapos itong kumain. Hindi ito sumagot pero tiningnan niya ang bulaklak sa tabi saka tumingin kay Agnes. Tumango ako sa kanya saka nagpaalam na kami ni William. Hindi na namin alam kung anong nagyari doon sa dalawa sa labas, pero bago namin sila iniwan kanina nakita kong inabutan ng pera ni William si Falcon. Did you really tell Agnes na gusto mong kumain ng bilo-bilo tsaka hotdog, langga? Tanong ni William sa akin habang minamasahe ang paa ko. Ngumuso ako saka umiling. Sinakian ko lang ang trip niya, hindi ko nga alam kung ano yung mga pinagsasabi niya eh. Bakit ba kasi nagagalit si Agnes? May ginawa ba si Falcon na ikinaiinis niya? Mahinang tumawa si William saka tumango. Kagabi kasi dumaan sa labas sina Estela saka mga kaibigan niya. I think she's your classmate in high school. Yes she was. Si Estela na nangungunang bully sa akin noon, na anak ni Aling Istring na kapatid ni Ethan na palaging may pasyopaw noon. May tinanong kay Falcon, hindi ko lang alam kung ano pero nakita ko na hinawakan ito. Ang braso ni Falcon sakto namang paglabas ni Agnes ng bahay. Kaya pala deserve, kung ako yun mas baka hindi lang irap ang aabutin sa akin. Tsaka itong si Estela hanggang ngayon ipal-istek parent. Ang hilig talagang mangagaw ng hindi sa kanya. Akala ko kay Puloy lang sila magkaribal, pati ba naman si Falcon? Then what happened? Nagalit si Agnes, muntik pa silang magsabunutan ni Estrella kagabi. Mabuti na lang mabilis na pumagitna si Falcon sa dalawang babae. I never thought that Agnes is such a warrior, ang tapang niya ang bilis nung kamay niya. Isang sampal tuloy ang nag-welcome kay Falcon kagabi, tatawa-tawa nitong sabi pero agad na nawala ang ngiti niya nang inalis ko ang paa sa kandangan niya. Bakit, langga? Nagtataka niyang tanong sa akin. Tuwang-tuwa ka dahil feeling mo pinag-agawan si Falcon. Ganyan naman talaga kayong mga lalaki, feeling nyo kayo ang hari kapag maraming nagkakagusto sa inyo. Feeling nyo ang pogi-pogi nyo na kapag madaming may gusto sa inyo. Ha! Akala mo nakalimutan ko na ang ginawa mo sa akin noon. Nanlalaki ang mga mata niyang tumingin sa akin. Bumuka ang bibig pagkatapos sinara din, siguro hindi alam kung anong sasabihin dahil totoo naman yung sinabi ko. Ang mga lalaki apaka-feeling talaga lalo na kapag alam nilang madaming babaeng nagkakagusto sa kanila. Isa na doon si William. Bakit ako nadamay, langga? Diba si Falcon pati Agnes lang ang pinag-uusapan natin dito? Mahinahon niyang sabi sa akin pero huli na, dahil naalala ko na naman lahat yung ginawa nila ni Miss Engineering dati na anak ni Ninang niya. Masungit akong tumingin sa kanya. Kung kanina gwapong-gwapo ako sa kanya ngayon biglang siyang pumangit sa paningin ko. Bigla akong nairita sa boses niya at nakakasuka ang amoy niya. Parehas lang kayo ni Falcon. Kaya siguro lumapit si Estela doon dahil nagpapakyut siya. Parang ikaw noon. Ang sabi mo sabay tayong manananghalian pero nung tinanong ka ni Tamara. Will are you free this afternoon? Ginaya ko pa ang boses nung babaeng maarte. Anong sinagot mo? Naiinis kong tanong sa kanya. Hindi ito sumagot, nagpapowa pa ng mukha sa akin na akala mo naman bagay sa kanya. Yes I'm free. Nakangiti ka pa sa kanya. Buweset ka. Nakakita ka lang ng maganda nakalimutan mo nang may napangakuan ka nung araw na yun. May patawa-tawa ka pa. Dahil ba hindi ako kagandahan noon? Dahil ba mataba ako? Mabuti pa si Gadan, pinasukob niya pa ako sa payong niya. Pero ikaw ano? Nakalimutan mo ang tungkol sa pangako mo sa aking sabay tayo. No baby, of course not, malumanay niyang sagot pero tinaas ko ang kamay para patahimikin siya. Wag ako, alam kong hindi ka nagagandahan sa akin dati. Pero para sabihin ko sa'yo kahit mataba ako noon ang daming nagpi-friend request sa akin noon. Ang daming nagdidanim sa akin.
Hindi ko lang pinapansin dahil kahit mataba ako choosy pa rin ako. Pero ikaw na pinagbigyan ko ng oras, pinakain ng suman, pinakain ng talaba, pinatulog sa apartment, kahit na mapag-alitan pa ako, ganun lang ang ginawa sa akin. Ha! Ang kapal mo talaga. Langga, magsama kayo nung Miss Engineering mo. Kahit naman mataba ako noon mas maganda pa rin ako sa kanya. Tsaka sabihin mo dun sa anak ng ninang mo na second best lang siya. Kung sa pagandahan ng katawan dehado ako sa kanya noon pues sa patalinuhan naman hindi. Talo ko pa rin siya sa quiz B. And there I started crying again. Inulit-ulit ko na naman mula sa simula ang lahat ng hinanakit ko sa kanya. Para akong sirang plak ang paulit-ulit na pinapaalala ang kasalanan niya sa akin. Wala itong sinabi ni isa, hindi din kumontra. Para lang itong batang tumatango hinahayaan akong awayin siya. May gusto ka talaga siguro noon sa anak ng ninang mo. Pumipyok pa yung boses ko dahil sa pagiyak. Ikaw lang naman ang mahal ko kahit noon pa. Kung may gusto ako dun sana hindi nakita nilapitan. Nasabi mo lang yan dahil nasa harapan mo ako ngayon, pero kung wala ako malamang kasama mo na ang babaeng yun. Lalo pang lumakas ang iyak ko. Tama na Langga, huwag ka nang umiyak please baka makakasama sa inyo ni baby. Kahit na hinahampas ko siya lumapit pero ito sa akin sa kaniyakap ako. Enough na baby, huwag ka nang umiyak please, paglalamang niya sa akin. Nakakainis lang na parang gusto ko ding magpalambing sa kanya. Yamakap pa ako sa bewang niya, sinagsik ang mukha ko sa kanyang dibdib. Ikaw lang naman ang baby Langga ko. Ikaw lang naman ang gusto kong alagaan, yung gusto kong palbuhan, yung gusto kong masahin. Tsaka sa ganda ng baby Langga na yan, maghahanap pa ba ako ng iba? Kahit naman dati nung chubby ka pa, maganda ka na talaga sa paningin ko. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ko ako naman na tanga, ang bilis din nawala nung inis ko sa kanya. Mata pa lang nitong baby Langga ko wala na sila. Ang ganda kaya ng blue eyes ng baby Langga na yan. Halos mabaliw nga ako nung di ko na nakita ang kislap niyan eh. Talaga. Parang bata kong tanong sa kanya. Sunod-sunod itong tumango sa kamasuyong. Hinagkan ang mga mata ko, ang tungki ng ilong saka ang aking labi. You're the most beautiful for me baby, tumaba ka man ulit ikaw pa rin. I love you not because of your size or shape, I love you because I love you. Si Miss Engineering na anak ni ninang mo. Silly baby, Miss Engineering is nothing to me. Never once that I liked her more than friends. He muttered caressing my back gently. Ang baby Langga lang ang nag-iisang baby Langga ng buhay ko. Totoo. He nodded. Yes baby, ikaw lang sapat na. I love you so much. I can't imagine myself loving someone else not you. And that is all what I need to hear. Muli kong sisiniksik ang katawan ko sa kanya. Hearing the calm beating of his heart is like a music to my ear. Meron palang ganun. Kahit natibok lang ng puso ng taong mahal mo para ka nang dinuduyan. Maybe it is because I love William so much that even his heartbeat could me give comfort. That even his presence could warm my heart. And even his simple gesture could bring happiness to my soul. Ako lang talaga ang may problema dahil ako lang yung paulit-ulit na bumabanggit sa babaeng yun. Speaking of that Miss Engineering, kung dati nang gigigil na ako sa kanya, lalo na ngayon dahil sa ginawa ng tatay niya. Nabalitaan ko pang maggagawin silang party bukas ng gabi sa resort. Ang kapal ng mukha nilang angkinan ang hindi sa kanila. Pero sige lang, ang sabi ni Judge Gonzales, aasikasuhin niya lahat ngayong araw ang mga dapat asikasuhin para bukas. Tingnan lang natin kung ano ang magiging reaksyon nila bukas kapag nakita nila ako. Ang totoo nag-iisang nagmamay-ari ng Isla Beach Resort. Akala siguro nila hindi ko na mababawi ang para sa amin ng mga magulang ko. Pati nga ako hanggang ngayon hindi makapaniwala na naipanalo ni Judge Gonzales ang kaso. Hindi ko rin alam kung anong magic ang ginawa nila ni William kasaang mga kaibigan niya, para makuha ang resort ng tuluyan saka maibigay sa akin. Basta ang alam ko akin na ito. Nasa pangalan ko na. Bukas pupunta din dito ang mga kaibigan niya para kunwari maki-party, dahil ang walang hiyang Tamara ini-invite pala ang mga to. Hindi niya siguro alam na close ako sa mga brutes. Si Wilmore pa ang sinabihan niya na sabihan si William, kapal talaga ng mukha. Hindi niya alam na ang chismosong si Guerrero na una pang sabihin sa akin kesa kay William.
May balak talaga siyang agawin ng daddy. Langga ko sa akin. Pwes bukas makikita niya. But for now iba muna ang pagkakaablahan ko. I think I want to eat something cold. I said still hugging him. Iniisip ko pa lang ang gusto kong kainin naglalaway na ako. Paano pa kaya kapag nasa harapan ko na ito? What is it? Tell me. Sagot niyang humahaplos pa rin sa likod ko. Bahagya akong gumalaw para pasimpleng sagihin ang alaga niya. Naramdaman ko ang paninigas niya kaya muli ko itong ginawa. Baby, he groaned like it's a punishment for him what I am doing. I want to eat something cold nga kasi. I said in a small voice. Sinadya ko talagang liitan ang boses ko saka naglalambing akong tumingin sa kanya. Pumukit ito na tila ba nahihirapan ng muli kong pinadaan ang kami ko doon sa bukol niya. Sabi ko I want to eat something cold. Ham. He hummed. Eyes closed. What food is it then? Hindi muna ako sumagot pero nang aakit akong tumitig sa kanya. Mula sa mata, sa ilong hanggang sa kanyang labi. I want to eat you, I said almost in a whisper. He swallowed hard. I saw his Adam's apple moved sexily which made him look hotter and yummier. I bit my lower lip and smiled at him seductively. But I want to eat you with ice toppings daddy.